I'm gonna tell you right now, no, nga si Lisa Tanas, addict yun na. I can guarantee you 100% addict yun na siya, because it says there in the document that yung buto diha nga butitin, yung nga baki niyo diha nga first lady. Lisa Tanas, kasuhi ko. Dadagan Balita News Update. At sa amin, nakapag-harvest na kami, kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-ani. Not it, okay. It's, there's a... Or should I say milyonaryo? Sama-sama tayo, babago. Hindi na maging milyonaryo. Alright, magandang buhay mga kabalitaan. Nagbabalik na naman ho tayo. Kamusta ho? Ang lahat sana nasa mabuting kalagayan pa rin mga kabalitaan. Welcome Luzon, Visayas at Mindanao. Saan mang lupalop nating mundo na may mga Pilipino, mabuhay ho tayong lahat kabalitaan. At assalamualaikum sa ating mga kapatid na Muslim. Masalam ho sa inyo lahat. At the same time sa ating mga overseas Filipino workers na nagtatrabaho para ho sa kanilang iniwanang pamilya dito sa ating bansa mga kabalitaan. Sa hindi pa po nakapag-subscribe, ay tuloy nyo lang po ang panonood. Subscribe ho kayo, pindutin ang notification bell. At the same time, paliguan ng maraming likes at komento mga kabalitaan. Panatiling tumutok dito lamang ho sa ating munting bahay dahil ito po ay nakakatulong sa inyo para madagdagan ang inyong mga kalaman kung ano ang mga pangyayari sa ating lipunan kabalitaan. Ngayon po ay hindi tayo magtatagal dahil pag-usapan muna natin ito, kalat na ho ito sa social media, ay tayo ay huli na ho, pero okay lang para at least meron ho tayong portion na ganito dahil kung matatandaan nyo po, kumakalat sa social media itong pangyayari ho. Anong pangyayari? Yung sabi nila ay dumugo daw yung bibig dahil daw sa mga balibalita di umano ay gumagamit dahil sinasabi nila na positibo daw gumagamit itong si Bongit mga kabalitaan. Yun po. So ngayon, titignan ho natin kung ano ho nga bang nangyari. Kasi napanood ko na to, baka hindi nyo pa ito napanood, well, panoorin nyo na dito mga kabalitaan. Kayo, mga beneficiaries ng ating mga programa. Tingnan nyo po Para Nan. Diba? Parang may pula sa gums niya sa baba ng kanyang mga ipin. Kung nakatingin kayo sa monitor, nasa left side, no? Makikita nyo na talagang may pulang tubig mga kabaitaan sa kanyang bibig. So ano kayang ibig sabihin ho nito? Dahil nga ba daw ay ito'y si Bongit ay totoo nga ba daw nga gumagamit ng harina mga kabalitaan? Yun po yung mga nasa isipan ho ng ating mga kababayan na talagang napapaniwala na ho sila na totoo yung kumakalat na video mga kabalitaan. So ngayon, tuloy ho natin to dito. Sa mga pamilya ng mga nasawing... Balik natin. Yun, no? Makikita nyo po. At sabi pa, may nagsabi nung ano ba yun? Nung conversation yata parang si Bulja, yung Maharlika yata yung nagsabi na may ano daw, no? May nagsabi daw na mabaho daw yung bunganga ni Bongit. Nako po, nakakatakot yung akusasyon na yan mga kabalitaan. Kung mabaho, baka ito yung dahilan kaya mabaho yung bibig ni Bongit. Pero imposible naman, presidente ka, hindi ka magtutoothbrush mga kabalitaan. Pero ayon pa sa mga nakilala ho natin, talagang mangangamoy ho yung bibig mo pag sobra-sobra na yung paggamit mo sa pagsisingot mo ng harina mga kabalitaan. Yun ang sinasabi ho nila. Yung paggamit ho ng Mary Jane, talagang nakakasira ng mood ng mga kabalitaan. No, may mga side effects ho yan namamalat, pati yung balat mo ay iba na dugyot na. Kaya dito ho, sa kaso naman ni Bongit, ay questionable ho talaga kung ba't hindi niya napapansin. Di ba malalasahan niyo po yun? Di ba pag nag-toothbrush kayo, tapos pag dumugo, ay malalasahan niyo po parang may something na iba yung lasa ng dugo, di po ho ba? Ewan ko sa kanya, parang manhid na ngayon din dyan si Bongit. O baka siguro inahayaan niya lang na hindi makita. Total, hindi naman siguro makikita nila kasi hindi naman tumutulo. Kumakalat lang ho dito sa baba ng kanyang mga ipin, ang pula. Tapos sa kabila ay parang
Brownish yata yung ngipin, kulay ng ngipin ni Bongit, mga kabalitaan. No? At ang mali lang dito, ewan ko ba sa RTVM, ba't nakafocus? So, ewan ko ba kung talagang nakafocus to or talagang zoom lang to para makita ho talaga. No? Talagang tutok na tutok yung camera dito. Makikita nyo mga kabaitan. Silipin natin. Nasawi sa habang sila ay nagsiservisyo sa bansa ay ngayong araw na ito. Talaga, no? Masasabi ko, Hmm? may ibibigay na namin lahat. Yun, no? Nahuli talaga natin nakanganganay. So makikita natin na meron ho talaga mga kabaitaan na kulay ho sa kanyang ngipin, sa kanyang labi. So dugo, klaro ho. 100% ho yan mga kabaitaan. So ewan ko lang kung anyari ho dito. Sinerso natin dito mga kabaitaan. Kung makikita nyo po, ito. Effects of paggamit ng ganon, no? So makikita ho dito, gum disease, gingivitis mga kabalitaan, also known as gum disease. So yun po ang kini-question, na yun po daw di umano ay gingivitis mga kabalitaan. Ewan ko lang, hindi naman ako eksperto, pero yun po yung kumakalat sa social media. Kung ito po ang findings, kunyari kung magpapadoktor, pag sinasabing parang may kayo boss, gum disease, so in other words, gingivitis, ay yun pala ang causes nun, ay yung paggamit ho ng harina mga kabaitaan, sa sobra-sobrang paggamit ng harina. So, hindi ko naman sinabi na ito yung ginamit ni Bongit, pero kung pagbabasihan natin yung healthline, yung mga eksperto ho sa pangkalusugan, ay meron ho sila dito, may erosion of dentin, which is beneath that enamel mga kabaitaan. Tapos may mga medical terms sila dito, mga bruxism, lesions in the mouth, marami ho. And increased teeth grinding, called the bruxism, at rhinitis, chronic sinusitis. Yun po yung mga sintoma or mga posibleng makuha mo pag ikaw ay sobra-sobra sa paggamit ng harina. At pinaka-common ho dito, pag ikaw ay talagang addictus benedictus ng harina, ay gingivitis, also known as gum disease mga kabaitan. So, dudugo ho yan. Hindi ho yan maiiwasan mga kabaitan. Kaya, yun po ang siguro, isa sa mga dahilan kaya ayaw ho talagang kakagati ni Bongit ang panawagan ho ng taong bayan na kailangan mag-hair follicle drug test na para matuldukan na ho yung issue laban ho sa kanya. Ang problema lang ay hindi ho talaga. Deadma lang, Adako kesa, ika nga sa mga Malaysian adako kesa. So wala akong pakialam sa inyo. Ano bang connection yan sa trabaho ko? Yun po ang pag totoo ho kasi, ayon sa mga matatanda, pag talagang may ebidensya ay marami hong palusot. Pero pag walang ebidensya at siya ay naniniwala na siya ay tama, anytime pwedeng gawin ho mga kabitan kung ano ang nararapat para siya ay maproteksyonan at hindi masira yung kanyang kredibilidad. Pero dito ho, umabot na ho ng 3 taon, hindi pa po, 4 na taon na, hindi pa po talaga nagpa-drug follicle test itong hair follicle test itong si Bongit, ay talagang 100% na ang paniniwala sa taong bayan na talagang ito ay gumagamit ng harina mga kabalitaan. Ngayon naman sibog tayo sibog tayo. Bisaya to yung natin yung panauhing pandangal ho natin mga kabalitaan. Kilala naman siguro yung si Dean Chase, no? Ito po yung whistleblower ho dyan sa Los Angeles, California. Sa simula pa lang nung pumutok, hindi yung putok ng kilikili putok ng putok ng balita mga kabalitaan. Na kung saan ay may nadali ho yung kasamahan ni Miss Lee. Miss Lee na lang, hindi tayo matsugi ni YouTube. Ni Miss Lee na dahil di umano nagpositibo sa harina na overdose. Ito naman si Dean Chase ay hindi talaga ho natakot at isiniwalat niya na nandyan pa daw nung time na yon si First Lady Lee mga kabalitaan. So ngayon, meron siya ditong sinasabi na may natanggap po siyang conversation, audio lang po yun, na kung saan ay talagang pinipilit nilang pasingutin ng harina itong natsugi mga kabalitaan
kung saan ay talagang kilala pa ito at isa pang nagmamay-ari na isang mall diyan sa ating diyan sa may saan nga ba yun sa di ko alam kung sa parang sa may Chinatown yata basta ganun no. Kilala niyo naman siguro yun. Oh. So dito may pasabog siya at sinabi niya talagang 100% daw na itong si First Lady Lee ay isang bangag din, certified bangag mga kabalitaan. Ito nakakatakot na nakakatakot to kaya nga ako ayaw ko ngang talagang ipinpoint na straight to the point na si First Lady Lee ay isang bangag kasi wala ko tayong ebidensya. Kung yung intention mong siraan yung tao, pwede mong gawin pero wala tayong intention na siraan base lang sa mga nalalaman ho nating mga impormasyon at sa mga kasamahan din nating vlogger na first-hand information ho sila. I don't know tayo, medyo papaniwalaan pa. Pero pag sinabi ho natin na tayo nagsasabi na walang ebidensya, wag na ho, baka delikado yung buhay. Kaya pag-aaralan ho ng maigi. Pero itong si Dean Chase, iba ho ito. Kasi may hinahawakan ho siyang ebidensya. So pinasinungalingan niya ho itong sinasabi ni Attorney Au kung saan mga kabalitaan sinabi na nasa Pilipinas daw itong si First Lady Lee na kung saan umuwi pagkatapos ng insidente. Ito ay sinabi niya hindi daw totoo. Ngayon, panibagong pasabog ni Dean Chase, gawin natin ang lahat para ho mai-translate natin yung mga sinasabi niyang Visayan dialect dyan kasi nga merong mga Tagalog tayo na mga taga-suporta at nanonood na hindi ho talaga sigurado makakaintindi ho. So isa-isahin natin to sa abot ng ating makakaya mga kabaitan. Heto na po, panoorin natin si Dean Chase all the way from Los Angeles, California. Did you ko ninyo mahulog sa inyong laang? Did you ko mahulog sa inyong laang, good? And then, yung sinasabi niya, hindi daw siya mahuhulog sa bitag. Kasi nga, may naikwento na siya dito sa portion ito, bago ho natin to ipinlay, na meron doon nagpapadala sa kanya ng mga group message, group conversation or something like a real conversation through messenger, na ito daw si First Lady Lee ay tumakas. Ganito, marami siya sinasabi at binalik sa LA. So hindi natin papansinin ho yan kasi ayaw niya rin at hindi rin naman ito siya naniniwala dahil parang parang apain niya lang baka ma-cite into sedition mga kabalitaan. Ato nag-message na, nag-post ko na kanang leading to that conclusion nga kanang nagtuo sila nito ko. So mato gikuan na kanang giwat na nila nag-post ko katong about ni Tina, nag-posted ko about ni katong kanang Lisa Marcos nga nagkuan kanang nag-positive wishes. I-correct ko pala yung ko sinasabi ko, parang iba ako parang after nun maiisip ko na mali pala yung sinabi ko. Citing to sedition pala yung sinasabi ko mga kabaitan. So yun nga sinasabi niya, hindi niya kinagat daw yung pinalang mga mensahe di umano sa mga may naglalaman ng mga nangyayari ho sa panahon ni FL Liza dyan sa Amerika. Ito ay piniliwanag niya na hindi daw siya kakagat sa pain ho mga kabalitaan. Tinood na sa gyud. In my document, I'm gonna tell you right now, no, nga si Lisa Tanas, addict yun na. I can guarantee you 100% addict yun na siya because it says there in the document that she yung buto diha nga butiti niyo nga baki niyo diha nga First Lady. Lisa Tanas, kasuhi ko. So sabi niya, ito daw si First Lady Lee ay talagang more than 100% addictus benedictus at hinamo niya pa dito na kasuhan mo ako kung gusto mo. Kasuhan mo ako dahil haharap daw siya mga kabitan. Dahil may ebidensya nga siyang inawakan ho dito. Kaya ganun na lang kalakas yung loob nitong si Dean Chase na isiwala to yung mga nalalaman niya sa pangyayaring ito dahil siya po ay naiinis na bubuhisit na rin sa nangyayari sa ating bansa lalo na ho sa pamamalakad ng ni Bongit mga kabaitaan at lalo na itong si First Lady Lee. Kasuhi ko. You know what? Di ko ninyo pwede ma-feed og information. So sabi niya dito, hindi niyo ako madadala sa inyong mga impormasyon or masusubuan sa inyong sariling impormasyon. Di jud ko ninyo pwede ma-feed og information. I tell you that. Okay? Di ko ninyo pwede malimbong, So hindi niyo ako mauto. No? Hindi nyo ako maloko. Parang ganun mga kabalitaan. Hindi nyo pwede madiktaran. So hindi nyo ako pwedeng didiktahan. Because that's one thing that I can filter. I'm really good at filtering information. So di ko ninyo pwede mainana.
Mga uban siguro, pwede rin siguro nyo mailad. So baka yung iba pwede nyong maloko Mapidan siguro nyo information ng mga inana, but at ma-feedan nyo ng mga impormasyon. not me. Pero huwag ako. I am so sorry. I'm going to stick to what I know. I'm going to be true to what I know. Dili ko maghimo og storya. This is what I So hindi ako gumagawa ng mga istorya. know. Kita sa kanita magilis sa sad ko kanang So sandali muna, lilipat muna ako dahil may mga nag-aaligid daw sa kanya. like location. Hello you guys. So sorry, I had to transfer to a different city na pod. So nanapadsad ko diri sa kuan sa from Anaheim to Los Angeles. So dito na ako sa from Anaheim yung sinabi niya to Los Angeles. So nasa LA na siya ngayon daw. Nya karon na nasad ko diri sa City of Santa Monica. Bali Hi. nasa ano na siya sa ibang lugar. Mula yung isang binanggit niya LA din sa lugar na yan mga kabalitan. Santa Monica ba or Santa Monica. Ayala Cebu? Mura mag Ayala Cebu eh. Parang Ayala Cebu lang daw So yung mall. anyways, so this is what I've been saying, you guys. As I was saying, you can never feed me information. You can never tell me what to do. You can never ask me what to do. You can never trick me into doing something that I don't want to do. Because I'm smarter than that. I may only look like I'm stupid or dumb or dense. I may look like I'm dense, but I am not that dumb. Okay? What you were trying to do is that you were trying to incite me for sedition. And I'm sorry, you failed. Do better next time, I guess. Ang tinutukoy niya dito, nung una hindi natin naipakita, may diniscuss na siya na mayroon daw tao na kunwari daw ay nagpapadala ng information sa kanya at hindi naman daw siya naniniwala at parang sinasakyan niya lang. And then sa conversation, talagang conversation na totoo, parang totoo daw na nangyari na ganun nga nangyari, ganito ganon, tapos hindi niya ho ito sinakyan at well in fact, nag-post lang daw siya muna na patungkol ho sa usaping yon into conclusion pero akala siguro daw ng iba na kakagatin na yung information dahil yun po ay klaro daw na inciting to sedition ang maaring kalalagyan nitong si Dean Chase at matalino rin to, hindi daw siya naniniwala. Kaya total failure daw ang ginawa ho nilang pamamain para ho sa kanya. So mao ni siya. Okay? This is what I know and I'm going to stick to what I know and I'm not going to change that information because literally it's the only thing that I have with me. Okay? Kana sila Satanas, wala na nauli atong pagpit sa Jace. So, ito daw si FL or First Lady Lee ay hindi daw talaga totoong umuwi noong Marso 10 mga kabalitan. Alas 5:58 So alas 5:58. diya sa Lunes sa Pilipinas. So dito sa Pilipinas ay araw ng Lunes. Just that would mean nga sila Satanas niuli siya ato pag Sabado pa lang sa gabi alas 11 diri sa Amerika. So kay kung niuli ko nung umuwi daw ano daw to posible na umuwi siya nung araw ng Sabado sa Amerika. Because literally the hour difference is immense. Philippines and America puting layo glagyo kig agwat. Night and day, like literally. Ang kalihaan sa tong oras, atong time zone. So ano daw, malayo daw yung agwat ng oras time zone natin sa Pinas at sa Amerika. So this is what I know. Okay? Wala siya na uli diha. Atong So ito yung alam ko na hindi daw siya umuwi dito sa Pinas. suggest nga ni sulti si Claire kay baka ako ng piste. Nung Pizza Jess, nung sinabi daw ni Claire na napakasinungaling yung hinampak. Utrosad na, Isa rin yan. inatay. And this is what I know as well. Di Satanas is an addict. So, yun. Addictus benedictus. Inatay na silang mga pamilyahan na sila. Mga hinampak na sila, mga pamilyahan. Kaba, si Bangag. Diyos mio. Tanawan niya, nagdugo ang baba. So, si Bangag daw, Diyos mio. Tingnan nyo, dumugo yung bibig. Puwera gaba. So, puwera gaba. Yung parang Spanish term yan, puwera gaba. Puwera bisita, puwera bisita. Parang ganun, pag sumakay ko kayo sa barko, sinasabing puwera bisita, puwera bisita.
Ito naman po yung nag-aabaho, mga kabalitaan. Is that the kind of leader that you want? Is that the kind of president that it's mind-blowing to me. It's mind-blowing to me nga ang kanang mga local government niya kay nagsuporta niya wa ko kibaw giunsa na sa inyong leader niya. So yung mga ano daw, yung mga politikong naandyan na sinuportahan itong si Bungit, di na daw alam kung anong ginawa. Kanong nang bali na diha ang kanang mga Kung bakit daw pumaliktad. kuan ang mga local government. Lalo na yung mga local government. Garcia, daghan kaayo. Dami nila. So let's guys. Okay. The reason why nag-transfer ko So ang rason kaya ako lumipat, from one city to the other while I'm on live, it's because if I can do this, I'm going to be real honest. Only one of the locations is live. Okay? Only one of the locations is live. Either this, or this, or this. Only one of the location is live. Okay? If I can do that with zero budget, imagine what the Malacanang can do with the billions of budget that they have. ang tinutukoy niya dito mga kabaitan ay siya nga mismo walang ka-budget-budget, magawa nga niyang mag-teleport pag nagla-live, palipat-lipat mga kabaitan. Paano pa kaya yung Malacanang? Tinutukoy siguro niya dito itong si First Lady Lee, no? Niya kunwari naandyan sa isang lugar pero hindi pala, parang gano'n, no? Kasi nagtiteleport daw siya sa live niya pero isa lang daw yung live niya dito sa video napapanood natin. They will do whatever they can. They will do whatever they have in their power. Oo nga naman, no? Siya nga, kaya ngayon mag-teleport eh. Kanina, di ba, iba yung location niya, tapos nagtaka ka, ipinost niya yung kanyang live. Tapos biglang pumasok, continuation yung no? Yung pagla-live niya, iba't ibang location mga kabaitan. So nagtiteleport ho yung kanyang video. So nagawa nga niya, how much pa kaya? Yung Malacanang, trillions yung budget to natin sa buong taon mga kabaitan at maraming resources yung ating gobyerno. Magawa ho yan, mamamagic niya talaga. Yun po yung ibig sabihin ho dito mga kabaitan ni Dean Chase at ipiniliwanag niya lang lahat pwedeng gawin ho ng Malacanang. To make it seem like na si Lisa Tanas diya sa Pilipinas. So yun po yung punto niya ho dito. Kaya niyang magpa-teleport, kaya niyang palipat-lipat mag-live, may pakita sa publiko yung ginawa niya. 3 video na napapanood natin, kayang-kaya rin gawin daw ng Malacanang para proteksyonan ang First Lady Lee. Okay? Dili bugo ang mga Pinoy. So hindi bobo ang mga Pinoy. Dili bugo ang mga kababayan nako diha. Hindi bobo yung mga kababayan ko dyan sa Pinas. Insulting kaayo kasi ila yung gibugo ang mga Pinoy. So nakaka-insulto talaga dahil ginawa lang bobo yung Pinoy. Grabe. Very insulting. Ang tindi. Talagang nakaka-insulto. And it's quite sad really what they're doing to my countrymen there. My fellow Filipinos. It's really sad nga they think that they can like play with you like this. It's insane. Naapa ang katong audio. So meron pa daw yung audio. Ganahan mo takay ko i-play no ang katong audio no. So gusto ko sanang i-play yung audio. But namang goy nay nakasulti man gud nako. Pero may nakapag-sabi kasi sa akin. I've been talking to very important people and nagasulti na ako na do not play that, do not post it kay it's an illegally acquired conversation and if I'm going to post that, ako mabutang sa alanganin. But so pag i-post niya daw, siya daw ang mailagay sa alanganin. I'm going to tell you what's happening sa sulod sa audio. So, sasabihin ko sa inyo kung anong nangyari at anong pinag-usapan sa audio iyon. Ang nahitabo sa sulod sa audio manggod. So, ang nangyari kasi, base sa audio na yan, nay lalaki. So, merong lalaki Nga bangag nga niingon nga nagsabi na dili daw kuno niya kaya. Na nagsabi na hindi niya daw kaya. He can't take it daw kuno. Ana siya. Sabi niya. Parang hindi ko to kaya. But I think I can't take it.
insinuating nga it's too big. So malaki. Dako ra kuno daw kaayo. Sobrang laki lang daw. Hungan sad sa katong So ibig sabihin baka marami yung tinutukoy nito. Baka maraming harina. Kasi sabi ng mga Bisaya, pag may dako, marami, parang ganun lang din eh. Pero iba na yung dating sa mga Tagalog. So sinasabi na ditong dako, marami na sobrang dami ng pinapahit-hit sa lalaking iyon. Yun ang ibig niya pong sabihin. nag-send nako, At umayaw siya dahil malaki daw. Sabi ng isa daw na kaya mo yan. You can take it. gihunghungan siya. So may bumulong daw sa kanya. Guys, kini hinoon. Sure ko nga tinuod ni siyang So ito talagang audio na to ay sureball ako na legit ho ito. Totoo ito. information. Dili na siya katong Totoong information ho ito. feed lang nga kanang fake information lang nga para makuan gani ko mabutang ko kanang So hindi gaya nung unang sinabi ko, yung may nagpadala sa akin ng mensahe na fake information para malanganin ako, may ilagay ako sa inciting to sedition. kuan ma-insight ko for sedition. Kini siya tinuod gini siya kay ingon siya nagkuan gyud siya kanang puti gyud yung ampo nga kanang So tindi daw, grabe na daw yung yung sobra-sobra daw yung panalangin niya. haog hangyo nga dili na ko i-post ang iyang identity. At na pakiusap na hindi daw niya dapat sabihin or divulge yung identity ng source sa information na ito na nakuha niya at binigay sa kanya, mga kabalitaan. Kay public man iyang profile. Dahil public profile itong taong nagbigay ng kanyang impormasyon na nandoon yung mga larawan ng kanyang pamilya, no, sa kanyang Facebook account. Public na yung mga pictures yung mga family and everything. So gihunghungan siya while naingon siya I think I can't take it. It's So binulungan daw siya, tapos sabi daw na you can take it or I can take it. do you think I can take it? Ana, niya gihunghungan ang bangag nga So binulungan yung bangag. yes you can. I mean, bumulong daw yung bangag sa taong yun na yes, you can. Yes you can. Let's just try it. Ganon. Mm. Mootoy sulod sa audio porting So yun daw ang nilalaman ng audio conversation. taasa sa audio niya. Mahaba yung audio, Luod. nakakaiw daw mga kabalitaan. So mo na lang na. Dili na ko i-play kay ug akong i-play mapilang ang mga voices. So yun na lang daw yung explanation niya, konting portion lang kasi hindi niya pwedeng ma-play yung audio conversation na yun dahil nga maririnig yung mga boses, ma-identify at yun po yung iniiwasan niya daw. And then what akibaw, no? So allegedly. Allegedly. So ibutang lang nato sa inana. So ilagay na lang natin sa ganyang pamamaraan. Mauna ang leader diha, guys. So yun yung leader. Mauna ang inyong kuan diha kanang So ibig niya sabihin, yun daw ang leader ho natin. Sinasabi niya na yung leader natin ay bangag daw talaga. Kasama na daw dito si FL First Lady Lee. presidente niyo diha. He's not fit to run a country. He's not even fit to run a fucking relationship. He's not fit to run a marriage. He's not fit to run a family. How much more running an entire country? He cannot do that. He cannot. Not without Lisa Bangag. So sabi niya na hindi daw hindi daw kayang patakbuhin ni Bonget yung Pilipinas kung wala daw si Liza, no, si First Lady Lee. Dahil yun daw ang sabi na ng social media, so kumakalat ng ito na siya daw yung umaaktang presidente na hindi naman halal ng taong bayan. Tanas, Butiti, Bake. Alam niyo po yung Bake, palaka daw yun si yung pagkakasabi niya dito, yung description na kay First Lady Lee ay palaka. He cannot do anything without the Bake. Bake means palaka yun Maluoy ba yata? Naawa naman tayo eh. Maluoy ta. I think sa sinugdanan, I think he really had a dream. So naawa tayo dahil alam natin sa siguro sa una pa lang ay nangangarap na ito For the country. para sa bansa.
Pero it's just so sad nga weak manggod kaayo siya personalidad. So, unfortunately, ano lang, nakakalungkot ay weak ho yung kanyang personalidad. Weak kayo siya Mahina yung kanyang personalidad. personality. Wala siya backbone. Dali kay siya na nagalgal. Dali kay siya nagalgal sa mga tao sa palibot. So, wala daw siyang buto sa likuran. Ibig sabihin nun, mahina yung kanyang paninindigan dahil ang dali niya daw mauto sa kanyang mga kasamaan dyan sa Malacanang. Nila Romualdez, di Satanas, kinsa pa na. Guys, it's not just millions, it's not just billions ang gipambulsa, it's trillions, hundreds of trillions. So, hindi lang daw hundreds, thousands, but hundreds of trillions ang binubulsa ng mga politiko sa ating bansa. Of money ang gipambulsa. And those are our money. At yun ay yung pera ho talaga natin yun. It's our money. Ilang gipangkawat. Ato ang kwarta ilang gipanggamit. So, pera natin yung kanilang ginagamit. So, guys, mahangyo lang ko ha. So, guys, makiusap lang ako. We all know what's going on with Lisa Tanas. And kibaw ko bright side kay mo. Alam ko, matalino kayo. Grabe kay mo ka bright. Oy. Matindi talaga ang talino nyo. Kibaw mo spot the difference. So, alam nyo paano ho ma-spot yung difference. Makikita yung pagkakaiba. Pati ang katong daghan kay kog mga na-receive diri na bilib kay ko oy. So, ang dami kong natatanggap dito. Sobrang bilib ko. Daghan kay kog na-receive diri nga gipang scrutinize gani pag-ayog ang video from frame by frame. Bilib ba lagi na ako lagi. Pati mga pictures, mga images. Grabe mga forensic specialist, mga Pinoy. So that's why you can never fool us. Yung mga Pinoy parang forensic daw kasi daming dinodoktor na mga larawan at kung ano-ano pa. Mga bright ang mga Pinoy. So sobrang talino talaga yung Pinoy. Mga baga lang yung kay mugnaong diha. Mga baga lang talaga, ang kakapal ng pagmumukha nyo dyan. Tinutukoy niya dito yung Malacanang. Mga baga kay mugnaong. To think that you can do all of these stupid stuff without us realizing that it's wrong. We know, all of us know that what's going on there in the Malacanang Palace, it's wrong. Pati ang mga hearing diha. Gapakauwa mo lang mo, oy. So, nakakahiya kayo. Igaba. So, guys, hangyo lang ko ha. So, siya may ano pakiusap sa inyo. This will be, I'm going to lessen this topic, talking about this topic for now. Di sa ko magstorya ani for now. So, hindi ko muna, sa ngayon, hindi ko muna ito talagang gawing talk of the town, yung pag-uusapan, yung bagay na ito. Kaya it's quite obvious na they're really using the Satanas as a distraction to everything else. The corruption. Dahil ito ay maaaring pwede niyang gamitin na pang-cover up sa mga nangyayari ho sa bansa. Kasi nakafocus na daw tayo sa usaping ito. Yun po yung tinutukoy niya dito. Drug addiction o bangag. And for now, let's just focus on what's really important. Let's focus on the local government. Let's focus on that. Let's make sure nga wala gyoy makadaog nga nagsuporta. So, sisiguraduhin doon natin na hindi natin maipapanalo yung sumusuporta ho ng Bungit administration. Ni Bangag. Let's Bangag make administration. sure na kining mga nangdagan karon dili mo daog. So, kailangan siguraduhin daw natin na itong mga tumatakbo ngayon na nasa hanay ho ng Bangag administration ay hindi ho natin ito payagang manalo. Kay Gwen Garcia. Lalo na dyan sa Cebu kay Gwen Garcia. Okay? Let's make sure that we win this time. Yun po mga kabaitaan. Yun po yung mga natatanggap po natin. Matindi talaga si Dean Chase mga kabaitaan. So yung nilalaman ho ng audio conversation, yun pala yung tinutukoy niya na nung sinimulan nila yung singhot ng harina mga kabalitaan. Kaya yung isa ay talagang takot na takot dahil siguro hindi nga daw niya used na magiging ganon. Meron daw isang bangag na bumulong pa sa kanya na you can take it. Come on, let's do it. Tingnan nyo, na-overdose. Napaaga tuloy yung November 1 niya mga kabalitaan. Di po ba? So ganun po yung ating mga impormasyon ngayon. Sana po kung nagustuhan nyo ito, huwag kalimutan mag-subscribe na ho kayo.
para lagi tayo updated sa mga ganapan sa ating lipunan at panatiling tumutok dito lamang sa ating munting bahay mga kabalitaan. Hanggang dulo ho tayo, panoorin, ubusin nyo po yung video to, tapusin nyo po at sama-sama tayo hanggang 2028 presidential election na sana manalo si VP Sara Duterte kung ito ay papayagan ho natin na manalo si Inday Sara sa impeachment. Kung meron na ho tayong sapat na mga makukuhang boto mula ho sa mga senator judges dahil nga po ay kailangan natin yung 10 senatorial candidate ng PDP laban mga kabalitaan. Kayo na pong bahala dyan. Ha? Kayo na po dyan bahala sa idadagdag nyo. Para sa magiging 12, 12. At siguruhin nyo po yung idadagdag nating 2 ay may prinsipyo din at may malasakit sa ating inang bayan mga kabalitaan. At ako po'y magpapaalam na at kaway-kaway muna tayo ho sa ating mga masugid na tagapanood. Magandang buhay ho sa inyong lahat. At the same time, mga subscribers ho natin na lagi nakatutok dito sa ating munting bahay. Si Mami Rose, Daddy Birding, Tobias Family dyan sa Cebu. Toby, magandang buhay ho. Luzon, Visayas at Mindanao, saan man lupalop nating mundo na may mga Pilipino. Ang programang ito ay para ho sa inyo. Ito ang Danagan Balita Reaction Video News Update. Assalamualaikum sa ating mga kapatid na Muslim. Saludo rin kami sa ating mga bagong bayani ng bansa, ang Overseas Filipino Workers Kabalita. Ako'y magpapaalam na po. To God be the glory. Mama, chip, chip. Mwah! Peace out.